Okay mga boss, welcome back. At may nagtanong sa atin, sabi ni Kuya Monray Aquino, lagi daw sira yung Twitter niya, laging sunog. So hindi natin alam kung anong dahilan bakit sunog sa kanya. Pero magbibigay tayo ng mga possible na dahilan at solusyon kung bakit laging sira yung Twitter. So ang pinaka number one na dahilan ng pagkasira ng Twitter ay excessive volume. Malakas na patugtog yun. So pag sobra-sobra yung pa-sounds mo na hindi na kaya ng Twitter, bibigay siya. O kaya pangit yung high pass filter mo na ginagamit. Yan. So pag hindi maganda yung high pass filter mo, ay pwede ring madisgrasya yung Twitter. Pangalawa, feedback. Yan, pinaka common yan. At base sa experience ko sa mga nire-refer ko dito, mas siguro 90% na mga nagpapagawa ng Twitter o nagpapagawa ng speaker na nasusunugan ng Twitter ay dahil sa feedback na microphone. So marami pong mga gadget na binibenta ngayon na mga anti-feedback daw, mga tawag dito, mga lagyan mo ng 104 yung microphone para hindi mag-feedback. Ang ano kasi dyan mga boss, ang may papayo ko dyan para walang feedback, ilayo yung speaker. Pero ang problema, hindi naman lahat ng bahay ay spacious o malaki yung espasyo para mailayo yung speaker. So minsan katulad nito, halimbawa ito speaker, andito ako magkakanta. So pag nakaharap sa akin yung speaker, feedback. So ang pinakamabilis na solusyon dyan ay huwag nyo na lang iharap sa inyo yung speaker, italikod nyo lang. So hindi naman siya 100% mababawasan, pero sigurado ako hindi siya 100% mawawala, pero sigurado ako na mababawasan yung feedback niyan. At saka sa pagtitimpla ng tone control. So tapos titimpla din ng volume. So kung babawasan mo yung volume mo, tapos babawasan mo din yung high mo, may possible na mawala yung feedback sa microphone at hindi masisira yung Twitter mo. So bakit ko nasabi? Kasi tayo mga boss ay may pagka kumbaga, anong tawag dito? Nadideceive or para tayong mahirap sabihin to, nasa dulo parang yung impression natin na yung sa Twitter na lang, example sa Twitter at saka yung vocals, may pareho sila na issue base sa observation ko. Ganito, pakiramdam natin sa malapit, mahina pa yung boses natin. Ganon din sa Twitter, pakiramdam natin pag nagsasounds tayo, parang nakukulangan pa tayo sa Twitter. So paano malaman kung sobra-sobra na yung pihit mo sa Twitter? Ganito, halimbawa, mayroong magpapasounds ka, ang gagawin mo mga boss, kasi mas malayo yung tinatapon ng Twitter kaysa woofer. So siguro mga maglakad ka from speaker mo, maglakad ka pa labas ng bahay mo, example lang, labas ng bahay mo, or katulad dito sa akin sa tawid ng kalsada, pakinggan mo kung masyadong pakiramdam mo mahina pa yung Twitter, pakinggan mo kung so pagdating doon sa malayo, ang maririnig mo na lang Twitter na lang. Minsan, tapos pag nilapitan mo, pakiramdam mo mahina pa rin. So mga boss, sa tinga natin, sa pandinig natin, akala natin mahina pa ang Twitter. Pero pag pinakinggan natin na medyo nakadistansya na, napapansin natin na puro Twitter na lang pala tunog ng speaker natin. I-try nyo yan mga boss, i-try nyo yan. Kasi nadidisip tayo na parang akala natin parang kulang pa sa kalansing. Ano ba to? Parang ang hina naman. So dito kasi sa malapitan, kasi parang pakiramdam nyo na overpower ng bass or low frequency yung Twitter, pero hindi naman talaga ganon. Actually, na-overpower ng Twitter yung bass kasi mas malayo yung tapon niya mas malayo yung nararating niya. So try nyo lang yung ginagawa, yung sinasabi ko na pakinggan nyo kung tama yung setup nyo. Kailangan kasi kahit malayo na, kung para sa akin, kung pantay pa rin ang timplada ng music nyo o ng sounds nyo, halos pa rin, hindi pa rin ganong malayo ng lamang ng Twitter. Kasi karamihan sa mga nagsasounds, base lang sa narinig ko dito sa amin, pag nasa labas ng bahay, puro kalansing na lang.
Pero pag sa loob, may kalabog kasi pang malapitan lang naman kasi yung range ng low frequency. Ganon din po sa microphone. Kaya kung mapapansin nyo yung mga nagbibideo okay, ano ba to? Parang kung malayo ka na, di ba? Ano ba to? Nag-aakapela? Puro boses lang, walang music. Kasi sagad na yung sagad na yung music, yung mic volume, pakiramdam pa rin ng kumakanta, parang nahinaan pa niya sa boses niya. Pero kung maririnig niya lang sa malayo yung ano niya, puro boses. Na ganun din, naka-experience din ako dito sa barangay namin eh. Minsan dati kasi nag-home service din ako ng mga video okay, nagre-repair ako. Napapansin ko yan, pag ginawa ko na, tapos may customer na gusto, boss, adjust mo mic para mahina. Pero nung palayo na ako ng palayo, sabi ko puro boses na lang to Tapos binalikan ko, sabi ko hinaan nyo yung volume ng mic kasi sa malayo ayaw maniwala. Kasi sa malayo malayo puro boses na lang lamang, ayaw maniwala, nahihinaan pa rin. So pakiramdam natin ganoon. Kaya nagre-resulta sa maling timpla. Ito personal opinion ko, dadalihin na naman ako ng iba. Sabi mo lang yan, ganyan. So try nyo lang yung mga sinasabi ko mga boss, kahit papaano hindi kayo gaanong masisiraan ng Twitter sa feedback kung kasi pakiramdam talaga natin malakas yung boses natin mahina yung boses natin, pero sa actual naman talaga pag pinakamaganda kasi diyan dapat mag video okay, may in-ear monitor ka para marinig mo talaga kung lamang yung boses mo Kaya dati may video okay ako dito, bukod sa may sound sa labas, may monitor para yung pinaka-output na ma-filter. Sa bagay hindi pa rin kasi kung kung ang mga Twitter na ginagamit natin na malakas mag-feedback, talagang ganun. So ano ba yung mga Twitter na malakas mag-feedback? Yung mga Twitter na malakas mag-feedback, yung mga matitinis o yung mga katulad ng yung malalakas din. Katulad ng mga bullet Twitter, yan, malalakas mag-feedback yan. Yung mga horn Twitter, yung malalaking ganito, yung malalaking buka, mas malakas mag-feedback yan. Yung mga hindi gaanong ma-feedback, yung mga ganitong Twitter, yung cone-type. Kung mapapansin nyo mga boss, sa mga karaoke speaker, ano ba yung sinasabi nating karaoke speaker? Yung mga nabibiling naka-design for video okay or karaoke na speaker, yung yung nakalagay sa kanila na Twitter ay ganito. Yung mga yung half moon yung style, ganito yung mga Twitter na ginagamit. Kaya hindi siya gaanong ma-feedback. Tapos pag pinapalitan natin ng metal dome, ma-feedback na. Parang ganon. Pero depende pa rin niya sa setup. Kailangan kasi may tamang timpla talaga para Tapos mayroon pa silang hindi ko pa nataya, mayroon pa silang mga tricks na ginagawa. Yung lalagyan mo ng 104 yung microphone. So sa iba effective yun, sa iba hindi. Pero mga boss, tandaan nyo, pag naglalagay kayo ng 104, may certain range ng frequency ang sinusuppress nyo o pinapatay nyo. Kaya nagmumukhang walang feedback. Pero ganon din yun. Yung dynamics ng music o yung dynamics ng vocals na pinipid mo doon sa kasi sinuppress mo na yung ilang frequency doon sa high frequency, ay mag-iiba na yung boses mo. So sa iba nagiging resulta ngongo, yung sa iba naman nagiging boses ipis o naging boses parang malalim. So depende mga boss, para sa akin at recommendable talaga maglagay ng 104. Siguro sabihin na natin na hindi naman sa lahat, pero case to case sa situation yan. Maaring sa iba siguro, sa kanila pakiramdam nila pag naglagay ng 104 ay okay na, o di sa kanila yun Kung satisfied naman sila doon sa resulta ng paglagay ng 104, din go. Nasa inyo yan, gamit nyo naman yan. Pero kung technically yung pag-uusapan, hindi talaga siya recommendable yung So meron pa mga gadget na kailangan ikabit mo yung mic mo doon para So hindi na natin alam yan. At hindi pa natin na-review. Meron din namang tricks na ang ginagawa sa equalizer naman. Yung vocals, yung mismong vocals, yung boses, pinapadaan doon sa equalizer tapos tinitimpla. So may pinapatay ka din doon. May pinababaan ka din doon. Ibig sabihin, binavary mo din yung high frequency para
para ano, para hindi gaano mag-feedback. Ganon din 'yun. So ang pinaka ano talaga diyan ay tamang timpla lang, tapos tamang set up ng speaker mga boss. So may certain range talaga para hindi mag-feedback, tapos yung tweeter din na ginagamit. Kaya nga yung mga speaker ay nakalutang sa taas para hindi siya eye level, para hindi ka ma-feedback. Pero pag maliliit ang bahay, tapos ang tweeter mo ay metal dome, bullet, horn, lalo na yung mga horn na 10 yung malalaki, ay feedback talaga yan mga boss. Pero may mga tricks din yung iba, hindi ko lang alam. May mga diskarte din sila na paano mawala yung feedback na nagli-lead sa pagkasunog ng tweeter. Sa ano naman, sa mga na-experience ko naman na mga nangyari na susunog, yung dalawa talaga, masyadong mataas yung high at saka feedback. Tapos yung iba naman kasi bukod sa high pass filter, may kasama siyang protection. Yung nilalagay ng iba valve, nilalagay ng peanut valve. Tapos yung iba naman basic na capacitor then resistor, magka-series siya. Tapos yung iba naman nagpaparallel pa doon mismo sa terminal ng 10 ohms 10 watts na resistor para mabawasan pa yung load ng kumbaga yung trabaho ng 10 ohms doon ay siya yung mag-a-absorb ng extra load na pumapasok sa tweeter, parang ganon. Yung iba naman katulad na napanood ko o nakita ko sa design ng ibang mga schema, ibang mga box na nabuksan ko, gumagamit sila ng pulley fuse. Yung pulley fuse naman, pag may certain current na lumabas, halimbawa dumaan doon sa circuit ay mga 1 ampere na, so makakat na siya. So parang ganun ang trabaho ng pulley fuse. So halimbawa ang pulley fuse mo ay 0.5 ampere lang, so hanggat 0.5 ampere lang din yung dumadaan na current dun sa linya, tuloy-tuloy siya. Pero pag lumampas na, iinit siya ng init, tapos magka-cut off siya. Ang kinagandahan lang sa pulley fuse kasi pag lumamig na siya, babalik naman siya, mag-on siya uli. Kaya mayroon siyang nakatap natin na resistor din na 30 watts, 25 watts, para pag nag-cut na si pulley fuse, mag-activate na yung 25 watts o 30 watts na nakalagay na resistor. So mapapansin nyo, ihina lang bahagya yung tunog ng tweeter, yun ang magiging epekto niya, parang ihina lang. Ibig sabihin, nag-activate na yung resistor at nag-cut off na yung pulley fuse. So ipapaliwanag natin yan pag nakagawa na ako. So meron pala yung pulley fuse din at saka yung ko. Ganon din naman sa valve. Sa peanut valve naman, siya din nag-a-absorb ng sobra-sobrang load na pumapasok sa tweeter. So kino-convert niya sa ilaw, sa init at saka sa ilaw. Instead na bumigay yung tweeter, siya mag-a-absorb para hindi masira agad yung tweeter. So marami nun. Pwede rin kung gusto nyo, mag-add kayo ng pulley fuse, mag-add pa ng peanut valve. Pero on the process pa yan, binabala ko pa lang. Kaya lang nakapokus tayo sa repair. Medyo nawala tayo sa linyada ng mga DIY. Pero siguro next time, kasi marami din ako mga may mga nakopya na din ako dito, mga tulad nito. Yan, sa audio engine. Yan, sa audio engine to na may mga nakopya na rin ako dito, mga schematic. So pipili ako dito tulad nito. Ito yung design ng malabo BF1009 na so ayan may pulley fuse yan, sinasabi ko pulley fuse, tapos 20 ohms 20 watts na resistor. So pag nag-cut na yung fuse, mag-activate na to. So ang magiging resulta niya, hihina. So ayan meron siyang inductor coil pa dyan. Tapos tingnan nyo, ito sa mid-range naman, ito sa tweeter. So protektado yung pero nasusunog pa rin to mga boss. Sa tingin ko hindi accurate yung o kaya yung amplifier na ginagamit. So yun lang, para maingatan yung last na payo, para maingatan yung tweeter nyo, huwag nyong i-maximize yung amplifier nyo. Ibig sabihin, huwag masyadong hataw sa pagpapasounds o pagbo-volume. Yun lang naman. Siguro pag mga 50% lang ng buong potential ng amplifier yung gagamitin nyo, hindi masisira. Ganon din naman sa speaker. So kung ang speaker nyo ay ang maximum nya ay 500 watts,
pinapatunog nyo lang siya ng pinapasukan nyo lang siya ng ng output na mga 250, 200, hindi rin naman masisira agad-agad. So ang nangyari kasi sa atin kaya nasisira mga tweeter natin, una-una kulang tayo sa kaalaman kung paano ang tamang pag-operate, pag-adjust at abuso. So naaabuso natin yung mga gamit natin, kaya ganun. So wala tayong pakundangan gumamit, hataw lang tayo ng hataw. So okay lang yun mga boss, kung may suki kayong technician, kikita lagi siya. Kung malapit-lapit kayo sa akin dito, di tuwing sunog ng Twitter nyo, may mga binta kong voice coil dyan, di kikita ko sa inyo. Pero yun lang ang tip natin sa mga sana medyo malabo ba yun? Yung may sasakyan dyan. Malamang. Payo ko sa mga nanonood, patapusin nyo yung video, simulan nyo sa simula, huwag kayong mag-skip, tuloy-tuloy. Tapos kung hindi kayo nag-gets, PM kayo, PM, comment lang kayo sa baba. Kasi marami tayong viewers na bandang huli, skip ng skip, bandang huli magrereklamo. Bakit wala daw sa video? Doon sa video, hindi lang na-skip lang niya. Kaya ganun. Pakinggan na maigi yung sinasabi ko dahil medyo may pagkabulol ako. Pero sigurado ako na yung mensahe na gusto ko ipaabot ay naipapaabot ko naman ng maayos. Okay mga boss, God bless po sa ating lahat at makati na yung lalamunan ko. Pahinga na muna yung lalamunan. Mag-repair na muna tayo at anong oras na? Mag-aalas 12 na pala. Okay, God bless sa ating lahat. God bless, God bless, God bless. Peace out.